Pabrika, nilaban ng apoy, 3 trabahador natrap sa nasusunog na gusali. Isa namang binanggang taxi, nagliyab sa daan. Hindi mo tinanggal yung bagay niya. So, iniwan mo lang umuusok na ganyan? Bigyan sa Malabon, gumuho, 1,000 pamilya, binaha ang latest evacuation ng mga residente, tutukan live. Bagyong Perry, paalis na. Mga namatay dahil sa bagyo, umabot sa 7. Ang update sa lagay ng panahon, abangan. Ang mga nagka-A, H1N1, mahigit 100 na naman ngayong araw. DOH naghihigpit na sa pagbibigay ng throat swab test. Mga sumasakay sa MRT at LRT gustong limitahan. Alamin kung bakit. Modus sa ATM, high-tech na. Impormasyon sa card nyo, pwedeng makopya. Ang buong kwento, panoorin ng hindi maloko. Dating nakarelasyon ni Hayden ko na si Princess Velasco, humarap sa publiko sa unang pagkakataon. Itinangging sangkot siya sa pagpapakalat ng sex video ni Hayden. Katrina Halili, may belta sa mga pasaring ni Lolit Solis. Taon na po ako na. Siya ina magdayaw, minulto. May nagparamdam daw sa kanya sa shooting ng Villa Estrella. At alamin kung sino ang babaeng sinasabing malapit sa puso ni Willie Revillame. At kung bakit nawala ng malay si John Deza, Voice Over Flowers. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang inyong mga patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Hindi pa man sumisikat ang haring araw, trahedya ang bumungad sa mga residente ng Caloocan kanina. Hindi nakaligtas ang 3 empleyado na natrap sa nasusunog na paggawaan ng mga billboard at tarpaulin. Inaalam pa na kinaukulan ang pinagmulan ng apoy. Nagpapatrol, Nico Bawa. Pasado 1:00 na madaling araw nang lumiyap ang compound ng RM Ads and display sa Tulyahan Road, Barangay 162, Caloocan City. Agad kumalat ang apoy sa paggawa ng mga billboard at tarpaulin at nilamon ng una hanggang 3 palapag. May nagsigaw na sunog. Pag ko, bababa sana ako. Hindi na kaya sir, masakit na sa ilong yung usok. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apula ng apoy. Bagamat hindi kalakihan, umabot naman ng 5 oras ang sunog. Hindi madali mapatay sa kadahilanan na ito ay mga plastic at saka mga thinner. Ito daw yung imbakan ng thinner sa tarpaulin dito sa compound at mabilis na ito nilamon ng apoy kaya hindi ito agad mapatay ng mga bumbero. Isa si Ernesto Aguinaldo sa mga unang nakatakbo na magsimula ang sunog. Nung magising kami, sir, may nagsigaw. Yun, bigla kami bumangon lahat. 3 sa kanyang mga kasamahan ang tinakbo na sa ospital matapos mawala ng hininga dahil sa usok. Pero nagulat na lang sila nang malamang naiwan sa taas ng gusali ang 3 pa nilang kasama at tuluyan ng naipit sa sunog. Ang isa ay nakita sa 2nd palapag. Ang 2 naman ay nakita malapit sa locker ng mga trabahador. Yung 2, yung naalala yung gamit nila, pinuntahan. Ano ba binalikan nila? Yung cellphone nila, sir. Eh kami naman, ang alam namin, nandito na kami lahat. Malakas na yung usok, nahirapan ng lumabas. So naiwan yung 2 nilang kasamahan. Tinigil muna ang operasyon ng paggawaan habang iniimbestigahan pa kung paano nagsimula ang sunog. Bawa Patrol ng Pilipino. Mula sa nasunog na pabrika, sasakyan naman ang nasunog sa Quezon City. Umusok hanggang sa tuluyang nagliyab ang isang taxi na nabangga sa Nia Road kanina. Nagpapatrol, Dolan Castro. Rumuronda sa lansangan ng news team bandang alas 8 kaninang umaga nang bumungad sa amin ang eksenang ito. Umuusok ang makina ng taxi na minamaneho ni Emilio Galicia na bumangga matapos sumunong makagit-kita ng bus sa EDSA. Tumawag na kami sa Patrol 117. Pero ilang minuto pa lamang ang lumipas, tuloy ang nagliyab ang harapang bahagi ng taxi. Sa lakas ng pagkalat ng apoy, nagsilayuan ang mga tao at motorista sa pangambang sumabog ang LPG tank ng sasakyan. Ilang sandali pa, dumating na mga bumbero at binomba ng tubig ang nasusunog na taxi.
Matapos masigurong ligtas ng sitwasyon, sinilip ng mga bumbero ang sasakyan. Dito na kinumpirma sa amin na sa wiring pa na nagmula ang pagningas. Pati mo tinanggal yung battery niya! Kung iniwan mo lang umuusok na ganyan? Samantala, galit na galit namang sumugod doon ang may-ari ng taxi, lalo't iniwan lamang pala ito ng driver na si Galicia ng mga oras na umuusok pa lang ito. Wala na, ano namang nangyari dyan? Katwiran naman ng driver dahil siyang binangga, nagpasya siyang sunduin muna ang kanyang amo. Pero hindi pa raw ganoong kagrabe ang lagay ng taxi ng mga oras na yon. Umamin ka sa akin, nasunog na ba yan nung umalis ka? Hindi. Bakit iniwan mo? Hinatak na lamang ang taxi para hindi makaabala sa ibang mga dumaraan. Sa huli, payo ng mga otoridad sa mga motorista, siguraduhin maayos ang iyong pagmamaneho. Lalo't maulan nga gaya nito, at siguraduhin ding maayos ang kondisyon ng mga sasakyan bago tuluyang gamitin sa mga lansangan. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino. Pitong tao ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Feria sa ilang lalawigan sa Southern Tagalog, Visayas at Mindanao. 8 iba pa ang nawawala. Nagpapatrol J. Ruiz. Hindi tulad ng inaasahan, mahina lamang ang tama ng Bagyong Feria sa Metro Manila. Bagamat nakaranas ng pag-ulan at malakas na hangin kaninang umaga, hindi naman ito nagtagal. Salamat tayo at least. Dito tuloy ang bagyo, di ba? Dumaan na lang. Hindi ko malaman sa pag-asa kung meron o wala eh. Huwag natin sisihin ang pag-asa. Talagang ganun eh. Pero sa mga probinsya na dinaanan ng bagyo, nag-iwan ito ng ilang biktima. Sa barangay Sangurin, Perez, Quezon, 4 ang patay matapos hambalusin ng isang buhawi ang isang fishing boat. Sa Cebu, nalunod ang isang lolo matapos tangayin ng malakas na alon sa Bantayan Island. 2 tao rin ang nasawi sa isang landslide sa barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City. 5 iba pa ang nasugatan at 8 pa ang nawawala sa Region 4, 5, 6 at 8. Itong mga ito ay naabutan sila sa gitna ng dagat, yung 4 na namatay dun sa Quezon. So, naiwasan sana kung yung bulletins, warnings, nakarating sila. Bagamat maagang nagbabala mga otoridad, sinabi ng NDCC na responsibilidad pa rin ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at probinsya na paalalahanan ng kanilang mga residente sa mga dapat iwasan at gawin tuwing may bagyo. Or yung early warning system natin several components yan We can provide the warnings. However, if the community or the people that are supposed to act are not ready to, are not prepared to act in the right way, yan ang problema natin. Tinatayang 20 bagyo ang tumatama sa bansa taon-taon. 7 rito ay matinding makapinsala. Ika-6 na bagyo pa lang ang nararanasan natin ngayon. 14 na bagyo pa raw ang inaasahan bago magtapos ang taon. Giit ng NDCC, kailangan pang palakasin ang mga community-based disaster management. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Malaking pinsala ang iniwan ng Bagyong Feria sa mga probinsya, kaya't problemado ang mga residente kung paano makakabangon matapos ang kalamidad. Mula sa Batangas, nagpapatrol Joan Panopio. Ito ang iniwang bakas ng Bagyong Feria sa Bawan, Batangas. Mga bahay na natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Manghinaw. Mas minalas pa ang ibang bahay, binaha na hinagupit pa ng buhawi na may dalang yelo. Si Aling Maribel walang naisalbang gamit matapos matabunan ng landslide ang kaniyang bahay. Pero laking pasasalamat niya at walang nasaktan sa kaniyang pamilya. Nakalabas po ang mga bata po. Nung bumagsak po yung aming kusina, nandito po kami lahat. Ay, nung bumagsak, ay tinaglabasan na po kami. Karamihan sa mga residente hindi makapaniwala sa kanilang sinapit. Si Aling Baby, muntik malagay sa peligro ang buhay matapos gumuho ang pader sa tabi ng kanilang bahay. Bagamat nakaligtas, hindi naman pinalad ng kanyang mga alagang hayop. Puro tandang na alaga ng aking asawa, tapos yung aking lovebird na aking alaga, yung aking libangan yun. Namatay. Sa kabuuan, 5 bayan sa Batangas ang nasalanta ng Bagyong Feria. Halos 100 pamilya ang apektado. Sa Catbalogan City, Samar, abala sa paglilinis ang mga residenteng nasalanta ng flash flood sa kasagsagan ng bagyo. Sa kabuuan, mahigit 200 bahay ang nasira ng bagyo, 3 magigisda naman ang nawawala. Sa Cagayan de Oro, pananagutan ng lokal na pamahalaan ng small-scale mining na nagmimina sa barangay Tumpagon. Sa kasagsagan kasi ng Bagyong Feria, namatay si Renico Melinda at Edgar Salida matapos madagan na ng gumuhong lupa. Bagamat nagdaan na ang bagyo, ngayon pa lang sisimulang ayusin ng mga apektadong residente ang kanilang mga nasirang ari-arian.
Joan Panopio, Patrol ng Pilipino. At alamin naman natin kung saan tumatahak ngayon ang Bagyong Feria mula kay Kuya Kim. Nabasag kagabi ang mata ni Bagyong Feria pagdaan ng Mindoro kaya't di gaanong nagparamdam sa Metro Manila. Luminis ding bahagya patungong kanluran at naging tropical depression na lamang. Ngunit lumakas na naman kaninang hapon si Bagyong Feria at isa na naman tropical storm habang nasa dagat patungong western Taiwan. Habang papalayo at nasa South China Sea sa 210 kilometers bandang kanluran ng Iba Zambales, si Feria ay may lakas na 65 kilometers per hour at gustiness sa pagbugsong 80 kilometers per hour. Bukas tutungo ito sa 360 kilometers northwest ng Lawag at lalabas ng Philippine Area of Responsibility bandang hapon. Nakataas na lamang ang signal number 1 sa Zambales at Western Pangasinan at binaba na ang signal sa ibang lugar. Maulan pa rin sa umaga sa Metro Manila, ngunit gaganda ang panahon sa hapon. Maulan pa rin sa western sections ng Central Luzon dulot ng buntot ng bagyo at habagat, ngunit gaganda ang panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. Maulan din sa Western Visayas dala ng southwest monsoon, maganda naman ang panahon sa natitirang bahagi ng Visayas. Manipis ang rain clouds at good weather po sa Mindanao, walang epekto ang ITCZ kung uulan man, dito tatagal. Ito po si Kuya Kim nagsasabing walang sakuna sa pamilyang laging handa. Nagkakaubusan na ng testing kit sa H1N1, kaya po maghihigpit na ang Health Department sa pagbibigay ng swab test para matukoy kung mayroong H1N1 virus ang isang pasyente. Pumalo po naman sa mahigit na 700 ang mga nagpositibo sa naturang karamdaman sa buong Pilipinas. Nagpapatrol, Jing Castañeda. Dahil nagkakaubusan na ng AH1N1 testing kits, hihigpitan ng DOH ang guidelines kung sino lang ang bibigyan ng throat swab test na kukumpirma kung may AH1N1 virus ang pasyente. Dati, pwedeng iswab test kung galing ang pasyente sa bansang apektado ng AH1N1 o kaya may exposure siya sa isang taong may AH1N1. Ngayon, prioridad na bigyan ng swab test ang pasyenteng itinuturing na kabilang sa high-risk group o yung may maselang kondisyon tulad ng mga buntis, matatanda, sanggol at mga may delikadong sakit tulad ng sakit sa puso at baga. Sa gamot priority, sa admission priority natin sila kasi sila yung ayaw natin na sila yung makakadagdag sa magiging problema natin sa severe. Ang mga may sintomas ng AH1N1 ay hindi na rin kailangang mag-swab test kung stable naman ang kanyang kondisyon. Dapat lang na kumonsulta sa doktor sa manatili sa bahay, magsuot ng mask para hindi na makahawa pa at uminom ng paracetamol at iba pang gamot. Ang ano natin sa mga ganyan na stable is symptomatic treatment. So, nilalagnat, gamot sa lagnat, kung masakit ang lalamunan or kailangan ng ibang antibiotic, kung may ibang problem, kagamutin na ganon. Ang mga may maselang kondisyon lang din ang i-confine sa ospital. Kung maayos naman ang lagay ng pasyente, sabi ng DOH, paiinumin na lang siya ng oseltamivir o gamot para sa AH1N1 at sa bahay na lang magpapagaling. Pero hindi pa rin dapat uminom ng oseltamivir kung hindi kumpirmado na may AH1N1 ang pasyente. We have to be very strict at kung tagang kailangan ng pasyente yung Tamiflu before we get to prescribe it. Kasi baka nga sa halip ng makatulong, eventually mas malaking problema ang kaharapan natin. Bakit? Kasi hindi siya Resistance, pwede magkaroon ng ganon. 123 bagong kaso ng AH1N1 ang naitala ngayon sa bansa, kaya umabot na sa mahigit 700 ang bilang ng mga may AH1N1 dito. 74% naman ang gumaling. Sa tala ng World Health Organization, sinundan ng Pilipinas ang Thailand sa may pinakamaraming kaso ng AH1N1 sa Southeast Asia. Ayon sa WHO, mahigit 56,000 kaso na ang naitatala sa 108 bansa. 238 ang namatay sa sakit. Irerekomenda ng DOH sa Bureau of Food and Drugs na maglabas ng guidelines para obligahin ang mga butika na hingian ng reseta ang mga bumibili ng mga gamot para sa AH1N1 bago sila bigyan. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Naglabas na ng bagong guidelines ang Health Department at ang Education Department sa pagsuspinde ng klase sa mga paaralang mayroong kaso ng H1N1. Kaugnay po niyan, ilang paaralan pa rin ang nagsuspinde ng klase ngayon. Nagpapatrol, Ina Reformina. Sa
Sarado ang Xavier School sa San Juan. Ang mga naglilinis lang ang pinapapasok sa campus. Sinuspinde kasi ang klase matapos kumpirmahin ng pamilya ni Senador Jinggoy Estrada na dinapuan ng AH1N1 virus ang anak niyang nag-aaral sa Xavier. Sa July 6 na pinababalik sa eskwelahan ang mga estudyante. Suspendido rin ang klase sa National Teachers College Manila dahil sa isa ring kaso ng AH1N1. Sa June 29 pinababalik ang mga estudyante. 2 estudyante naman sa Ateneo Law School ang nagpositibo rin sa AH1N1 pero ang mga sections lang nila ang hindi pinapapasok. Sa Lunes na sila pinababalik, puwera na lang kung magkakasipon, ubo, lagnat o sore throat. May pasok sa ibang klase sa Ateneo Law School pero ang mga makikita ng sintomas, excuse na rin sa klase. Alinsunod ito sa bagong patakaran ng DOH at DepEd. Kung dati dapat suspindihin ang klase ng 10 araw o i-quarantine ang buong eskwelahan kapag may isang kaso ng AH1N1, ngayon ang department o building lang na may kumpirmadong kaso ang magsususpinde. Kapag naman maliit lang ang paaralan gaya ng elementary at high schools, ang section lang ay i-quarantine ng 10 araw. The DepEd and the DOH, particularly the DOH, came up with revised guidelines that will focus now from containment to mitigation. The rest of the students can continue with their studies. Kapag nagkaroon naman ng bagong kaso ng AH1N1 sa mga eskwelaang ito, hindi na kailangang magsuspinde ulit ng klase. Sa halip, pauuwiin na lang ang pasyente o obserbahan naman ang mga nakasama niya. Nanawagan naman ng DepEd sa mga magulang pati sa mga estudyante na ibigay ang kanilang kooperasyon sa kampanya kontra AH1N1. Pinakamahalaga daw na sundin ang tamang quarantine procedures. Kung kaya't ang mga mag-aaral na walang pasok, kailangan na manatili lang talaga sa bahay at ilimit ang contact sa mga tao sa labas. Ayon pa sa DepEd, hindi totoong kanselado na ang SEM break sa October para mabawi ang manawalang araw ng klase. Nasa paaralan na raw kung doon nito babawiin ang nawalang school days o magkaklase na lang sa weekend. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Patay ang isang provincial board member ng Laguna matapos tambangan ng 5 hindi pa nakikilalang lalaki sa San Pablo City kagabi. Namatay din ang isa sa mga suspect, pati ang 2 kasama ng board member. Exclusive, nagpapatrol Ryan Chua. Imbes na mga taong nagdiriwang, mga pulis na ito ang makikita sa huling gabi ng pista sa Barangay Bautista, San Pablo, Laguna. Naganap kasi ang isang trahedya kung saan biktima ang isang board member ng lalawigan at konsehal ng syudad na si Danilo Yang. Special guest sa pista si Yang at nakatakda sana siyang dumalo sa isang singing contest. Mula Barangay Hall, naglakad siya kasama ng ilang opisyal ng barangay at kanyang mga bodyguard papunta sa paaralan kung saan gagawin na patimpalak. At habang papunta si Yang at ang kanyang mga kasama sa eskwelahan, bigla na lang daw umatake ang 5 mga sospek na pawang armado. Dito bumulagta ang mga biktima sa eskinitang ito na ilang metro na lang sana ang layo mula doon sa eskwelahan. Takot na takot ang kapitan ng Barangay Bautista na kasabay ni Yang sa paglalakad at maswerteng nakaligtas. Ay ako po'y nakaganyan po ako. Ako po'y gumana na lang kasi po nakita ko nga po na sila po'y nakabulagta na. Nung nilapitan ko po, sumigaw po ako ng sit. Bukod kay Yang, patay sa pananambang ang bodyguard niyang si Brando de los Santos at ang dating barangay chairman na si Manolo Barcenas. Napatay rin ang isa sa mga di pa nakikilalang suspect. Ang driver ni Yang na nakasunod sa kanila sakay ng sasakyan ng konsehal. Pero nakatakbo ang iba pang namaril. Sinugod nila ako nung 2. Hindi ako makawalis ng sasakyan. Doon ako namumutok sa loob ng sasakyan. Nabalot ang punerarya ng hinagpis ng mga naulila, lalo na ng mga naiwan ni De Los Santos. Kalmado naman ang misis ni Yang na kahit paano'y napaghandaan na raw ang nangyari, lalo't plano raw tumakbo ni Yang bilang Vice Mayor ng San Pablo sa 2010. Parang feeling ko na dadating talaga yung time na ganito. Kasi marami nangyayari, di ba sa politics talagang nangyayari yan. Binuunan ng pulisya ang Task Force Danny Yang para tugisin ang mga suspect na inaasahang magtuturo sa mastermind na ininalang isang ma-influensyang tao. Brian Chua, Patrol ng Pilipino, San Pablo, Laguna. At kaugnay pa rin sa ambush, wala pa rin motibo o suspect ang mga pulis kaugnay sa pananambang kay board member Danny Yang. Pero ayon kay Superintendent Raul Bargamento, hepe ng San Pablo City PNP, isa sa tinitingnan nilang anggulo ay may kinalaman sa droga. Kilala raw kasing aktibo si Yang sa kampanya kontra sa ipinagbabawal na gamot. Hindi pa rin nakikilala ang isang suspect na namatay. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang 4 pang salarin na pinaniniwala ang hindi pa nakakalayo.
meron kasing pagsabi sa amin na may mga wounded dun sa suspect. At we really nandito pa sa area, hindi pa sila nakalabas. So, we are doing follow operations. Tuloy na po ang pag-uwi ng OFW na si May Vecina sa 28 ng Hunyo matapos siyang bigyan ng full pardon ng Amir ng Kuwait. Pero kung masaya si Vecina, humihingi pa rin po ng tulong kay Pangulong Arroyo si Jacasia Pawa, isa pang OFW na nahatulan ng bitay. Mula Kuwait, nagpapatrol Maxi Santiago. Abot-abot ang pasasalamat ni May Vecina sa Amir ng Kuwait na si Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah matapos siyang bigyan ng full pardon. Isang thank you letter para sa Amir ng Kuwait ang kanyang inabot kay Ambassador Ricardo Endaya. Sa isang phone message, bakas sa kanyang boses ang kaligayahan. Masaya ako, sir. Tawa ng Diyos ho, masaya. Maraming salamat sa pagbibigay ng full pardon sa akin ho. Kasama si Endaya, uuwi si Vecina ngayong linggo sa Pilipinas. Nang tanungin siya kung anong plano niya pagdating sa Pilipinas, Kung anong maitulong ng gobyerno natin sa akin, pasalamat na lang ako. Tapos wala na akong balak bumunta sa ibang bansa. isang mensahe naman ang nais iparating ni Vecina sa mga Pinoy na nasa Kuwait at sa mga nais magtrabaho rito. Mag-ingat lang ho sila, magpakabait sila kung nakahanap sila ng among mabuti. Kung ano man ang nagawa kong kasalanan dito, dapat hindi nila agayahin. Kung gaano kasaya si Vecina, taliwas naman ang naramdaman ni Jacatia Pawa matapos katigan kamakailan ng Kuwait Court of Appeals ang kanyang hatol na bitay sa pagpatay sa anak na babae ng kanyang amo. Bakas sa kanyang boses ang pighati. At President, humingi ako ng tulong. Sana ma-acquitted ako sa kaso na ito. Ngayon, hindi ko alam. Inosente ako sa kaso na ito. Sana tulungan niyo po ako. Maxi Santiago, Patrol ng Pilipino, Kuwait. Bukod sa H1N1, pinag-iingat ngayon ng DOH ang publiko sa mga sakit na dala ng pabago-bagong panahon. At ngayon pong tag-ulan, dapat bantayan daw ang resistensya para sakit at gastos ay maiwasan. Nagpapatrol, Sol Aragones. Tag-ulan na naman, usong ubo, sipon at trangkaso. Nariyan din ang banta ng dengue at leptospirosis naman sa mga mahilig lumusong sa tubig baha. At isa pang dapat pangilagan ngayon ang banta ng AH1N1 flu. Kaya payo ng DOH sa publiko palakasin ang pangangatawan para sakit ay maiwasan. Nawawala nga lang yung panlaban mo kaagad, yung initial defense mo against H1N1 dahil mababa ang resistensya mo. So like tuwing tag-ulan, mas maraming nagkakasakit, may ibang problema, na pag pinasukan ka ng H1N1, hindi mas magiging maganda resulta nito. Hindi ito yung mapapabilang sinasabi nating mild cases. Madali kasing kapitan ng sakit ang mga taong mahina ang resistensya. Hindi naman kailangan gumastos para mapalakas ang pangangatawan. Kailangan lamang panatilihing masustansya ang pagkain, gaya ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina. Malaking tulong din ang pag-ehersisyo, sapat na tulog at pag-iwas sa mga paninigarilyo. At kung may extra budget, may mga vitamins o food supplement para pampalakas ng resistensya. Babala pa sa publiko, iwasan ang pagtatampisaw o paliligo sa baha. Ayon sa DOH, hindi dapat makasanayan ng mga tao ang maglakad at maligo sa baha. Pero sakaling talagang bahain ang inyong lugar at wala kayong ibang pwedeng daanan, abay kinakailangan magsuot kayo ng bota. Pero kapag napasok pa rin ng tubig baha ang bota, pag uwi nyo sa inyong bahay ay kinakailangang hugasang mabuti ang bahaging nabasa. Sa malinis at malusog na pangangatawan, sakit ay malalabanan at gastos maiiwasan. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Pinababawasan ng isang commuter group ang siksikan ng pasahero sa MRT at LRT para maiwasan ang pagkalat ng AH1N1 virus. Pero tutol dito ang pamunuan ng MRT at LRT at maging ang ilang pasahero. Nagpapatrol Alvin El Chico. Ganito ang eksena araw-araw sa MRT o LRT. Siksikan at nagdidikita na ang katawan ng mga pasahero. Wala sanang problema giit ng National Council for Commuter Protection kung hindi panahon ng trangkaso. Pero ngayong usong-uso ang hawaan ng AH1N1, may panukala ang grupo para maproteksyonan ng mga pasahero. Panawagan namin ay huwag po masyadong pupunuin dahil ang congestion po ay isa sa high risk talaga. Kahit ano pong klaseng epidemic to, kahit hindi po H1N1,
Mahigit kalahating milyon ang pasahero ng MRT araw-araw. Halos ganito rin karami ang sumasakay sa LRT. Pero karamihan sa pasahero ng MRT at LRT ay nagmamadali ring makarating sa kanilang destinasyon. Kaya marami sa mga mananakay ang ayaw ding limitahan ang dami ng sumasakay sa LRT at MRT. Bukod sa walang traffic, mura rin ang pasahe sa dalawang mass transit. Kung ililimit nila yon, mas maraming mababawasan. Paano yung iba? Kawawa din naman po. Sa dami ng taong sumasakay rito, di sana ang dami na naperwisyo. Malabo yun eh. Kasi lalong tatagal yung traveling hours. Kahit ang pamunuan ng MRT at LRT, hindi rin bilib sa panukala ng grupo ng mga commuter. Ang mass transport system really is para sa maramihang hatid ng mga pasahero. Hindi po talaga namin may iwasan ang patuloy na pagdami ng mga pasahero namin, lalo na po ngayon. Pero dahil sa banta ng pagkalat ng AH1N1, iesprehan na simula bukas ang lahat ng tren ng LRT pagdating sa dulong estasyon. Lilinisin din ito pagkatapos ng last trip kada gabi. Sa MRT naman, pagdating ng dulong station, pasok agad ang mga janitor para punasan at isprehan ng disinfectant ang mga tren para lang malinis ulit pagsakay ng pasahero. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Astig talaga ang mga Pinoy. Sa Amerika, isang Pinay ipinanganak na walang braso pero hindi umaasa sa iba. At nakakalipad pa. Kilalanin ang armless Pinay pilot sa pagpapatrol ni North America Bureau Chief Jing Reyes. Si Jessica Cox ang kauna-unahang lisensyadong piloto sa Amerika na walang mga braso. Nakakapagpalipad siya ng eroplano gamit ang dalawang paa lamang. And I was flying about an hour and a half out, and I knew that it was just going to be me, the airplane, God, and the rest of the landscape. So that was incredible, an independent experience that the most I've ever experienced. Hindi maipaliwanag ng mga doktor sa Tucson, Arizona kung bakit ipinanganak si Jessica na walang braso. Pero sa halip na masiraan ng loob, sinanay siya ng kanyang ina mula pagkabata na maging independent. Nilipat ko na yung mga toys niya sa my foot side para yung mga balls, para ma-stimulate. Yan ang beginning ko sa kanyang foot stimulation. Kaya naman lumaki si Jessica na hindi umaasa sa iba. Nagmamaneho siya. Nagbabrush ng buhok, gumagamit ng cellphone, at taekwondo black belter din ang 26 anyos na piloto. Ayon kay Jessica, utang niya ang lakas ng loob sa pagiging Pinoy. Being a Filipina is a huge part of, I believe, who I am, and being very independent and being someone who goes out there and does a lot of things without having fear. Bukod sa pagiging piloto, motivational speaker din si Jessica. Inspirasyon siya, di lamang ng mga kapwa Pinoy, kundi maging ng mga Amerikano. Pero hindi sa pagiging piloto natatapos ang mga pangarap ni Jessica. Ambisyon din niya na maging scuba diver. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino. Marami po ang nagulat sa traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue nang dahil sa ginagawang flyover po sa may bandang Tandang Sora sa Quezon City. At natin mga kaibigan ngayon, live, nagpapatrol si Jenny Reyes. Jenny? Ted, kagabi nga isinara ang Commonwealth flyover para pahabain ito at idugtong sa Luzon Avenue kaya marami ang naipit sa mahabang trapiko. Kaninang hapon binuksan na ang southbound lane o ang patungong elliptical road pero nananatiling sarado naman ang northbound lane patungong Fairview. Bagamat rush hour ay maluwag ang daloy ng traffic ngayon at maaari na rin daw dahil walang pasok ang mga eskwelahan pero inaasahan na magdudulot ito ng kalbaryo sa mga dumadaang motorista sa Commonwealth dahil kailangan nilang dumaan sa intersection sa ilalim nito at makipagsabayan sa mga sasakyang galing ng Tandansora at Katipunan. Ayon sa DPWH, tatapusin ngayong taon ang construction ng flyover. Matagal na rin silang nagpaskil ng mga karatula tungkol sa construction para daw mapaghandaan ito ng mga motorista at makahanap sila ng alternate route habang ginagawa ang tulay. Mula sa 8 lane ay kailangang ding mag-merge ng mga sasakyan sa 6 na linya para makaiwas sa construction. Kaya ayon sa DPWH ay konting tiis lang naman daw ang kailangang daanan ng mga motorista habang inaayos itong extension nga ng flyover dahil pagkatapos ay malaking ginhawa rin naman ito para sa kanila. Ted?
Jenny, ano ba particular yung gagawin diyang project? Merong panibagong flyover? Ito ba ay kabahagi ng daan papunta ron sa NLEX? Ano ba ito? Ito kasing flyover, Ted, ay nasa gitna ng Commonwealth Avenue at idudugtong daw ito Luzon hanggang Fairview para makadiretso na ang mga sasakyan. At mas mabilis din dahil walang intersection na nga sa ilalim nitong flyover. At ito raw ay aabutin ng ilang taong kaya? Yun nga, Ted, ang sabi nila, plano daw nila ay matapos ito within this year. Pero sa haba nung kanilang plano ay medyo malabo ring matapos ito ngayong taon, lalong-lalo na at paisa-isa nga yung ginagawang pagsasara ng mga lane para rin maging maayos o mas convenient para sa mga motorista. Salamat, Jenny. At yan po'y ginagawa sa panahon po ng tagulan at pasukan. Salamat, Jenny Reyes. Ang latest naman sa pagbabalik ng megastar sa bansa sa pagpapatrol ni Femela Baranda. Karen, dream come true para sa megastar Sharon Cuneta ang pagtanggap niya sa susunod na mano po para sa Metro Manila Film Festival. May mega request naman si Shawi na makasama sa pelikula. Exclusive nagpapatrol, Mario Dumawal. Big news muli ang hatid ni Mega sa una niyang panayam sa kanyang pagbabalik mula sa matagumpay ng US concert tour. Karangalan anyang makatrabaho sa wakas si Mother Lily Monteverde sa bago at ika-6 na produksyon ng star-studded na seryeng Mano po. I saved one of her messages in an old cell phone. Sabi niya, my reader library will not be complete without a Sharon movie. I really kept, that was feeling ko, if someone like Mother Lily thinks of me that way, I should always believe in myself. I'm so happy na nasi-suggest rin. Yan ang talaga dream ko way back 25 years ago. Natuwa din ang best friend ni Mega na si Ay de las Alas. Talaga naman si BFF, ang daming mga project. Siyempre masaya ako para sa kanya. Reunion movie din ito ni Mega at isa sa paborito niyang direktor na si Joel Lamangan. Excited ako. Of course, Sharon. Excited ako. Comeback namin dalawa after so long. Napili na rin ni Mega ang kanyang language instructor ng Fukien para sa mga eksenang kukunan sa Taiwan at China sa katauhan ng kanyang childhood friend na si Philip Quazon. So you'll teach me? Sure, anytime. My mother. Wailawu. Wailawu. Because that's the title. Mano po 6, my mother. I'm the mother. Natouch si Mother Lily sa pagtanggap ni Mega sa kanyang alok ni hindi raw nila napag-usapan ng talent fee. You know, Sharon is very considerate. Oh, naku naman, Diyos ko. No, that's only because, like I said, she's been like a mother to us. Pero isa lang ang hiling ni Mega sa harap ng maraming pangalang nababanggit na gaganap na kanyang mga anak sa pelikula. Marami akong paborito. Of course, Angel came up. I won't mention the others. But the only person I said was Angel. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Next. Susunod! Ang dami na to, Kotse bumangga sa concrete barrier malapit sa konstruksyon sa flyover ng Commonwealth Avenue. Driver napaiyak sa sama ng loob. Dating nakarelasyon ni Hayden Cola si Princess Velasco humarap sa unang pagkakataon. Tao na po ako, matagal na po ako tao. Ang buwelta ni Katrina Halili sa mga banat sa kanya ni Lolit Solis abangan. At ang babaeng malapit sa puso ni Willie Revillame ipapakilala namin sa inyo sa pagbabalik ng TV Patrol World. Akala mo sipon? Akala mo pangangati lang? Kung pabalik-balik. Napaiyak na lamang po ang sugatang driver ng kotse nang bumangga siya sa concrete barrier sa ginagawang Tandang Sora flyover sa lungsod ng Quezon. Nagpapatrol, Dolan Castro. Wasak na wasak ang kotseng ito na bumungad sa amin sa flyover ang Tandang Sora, Quezon City. Bumangga pala ang kotse sa mga iniharang na concrete barrier doon. Bakit naman isasara na bigla-bigla? Ang dami na to, Sugatan ang pasahero at may-ari nito na napahabulubul na lang sa labis na tromang kanyang inabot. Dahil nilalagay niya yun, gustong magkwan pagkatapos magkaroon ng aksidente rito. Kami mga motoristo,
Kami ang nabibiktima rito. Ilang beses siyang inimbitahan ng MMDA rescue team sa ambulansya, lalo't nagdurugo pa ang kanyang tenga. Pero ang MMDA rin pala ang sinisinang biktima sa nangyari. Gusto ko lang kasi yung maayos yung flow ng trafiko. Hindi yung lalagyan nyo ng harang dito, walang kailaw-ilaw. Galing sa isang kasiyahan ng biktima at pauwi ng Fairview nang maganap ang aksidente. Pero ang sistema, bukod nga sa nakaharang na ito mga concrete barrier na ito nga sa tinaguriang Killer Road ng Quezon City, ang problema ng driver kayang pahinante, wala raw early warning device na nakakabit nga dito sa Commonwealth Avenue. Sinisi naman ng MMDA ang kontraktor na nagkukumpuni sa flyover. Inaayos do kasi ang mga pink fence na nakakabit sa Center Island. Kahapon pa raw under construction ang mga ito. Dapat yan, bago dun sa ginagawa, medyo mayroon siguro mga 50 or 70 meters, mayroon na tayong signboard. Yung signboard nila, wala talagang ilaw. Although may nakalagay siyang fluorescent, pero hindi naman nagpapangsyon yung ilaw niya. Wala na rin nagawa ang biktima. Ipinahatak na lamang niya ang kanyang sakyan at umuwing masama pa rin ang loob sa MMDA. Hindi mo, sarili yung gastos yan dahil lang sa kagawan nila. Dapat sila managot dyan Roland Castro, Patrol ng Pilipino. Tinayagan ng bumiyahe ang mga malalaking barko na tumatawid mula Batangas hanggang Mindoro at Romblon. Pero hindi pa rin nakapaglayag ang iba pang maliliit na sasakyang pandagat dahil signal number 1 pa rin sa nasabing lugar. Nagpapatrol George Carino. Halos magkarera patungo sa Taquillera ang mga biyahero kaninang madaling araw nang marinig ang anunsyo na pwede nang bumili ng tiket para sa mga sasakay sa barko. Nagmadali na rin sa pagpwesto ang mga sasakyang sasakay ng barko patawid ng Mindoro. Dito nagtapos ang 2 araw nilang pagka-stranded dahil sa pagdalaw ng bagyong Feria. Siyempre happy ako. Siyempre masaya makita ko ng mga anak ko. Nagpapasalamat kami dahil marami nang talaga nainip na hinihintay na sila ng kanilang pamilya. Kanina pa kami dito walang nagpapakape. At ito ay dahilan ng pagbaba ng babala ng bagyo mula signal number 2 na ginawang signal number 1. Pero hanggang kanina, limitado ang biyahe sa mga malalaking barko lang. Ayon sa Philippine Ports Authority, yun ang patakaran pag may signal number 1 na bagyo. Ang policy talaga ng Coast Guard ay ang makakaalis lang sa signal number 1 ay yung may mataas na gross tonnage, yung nabanggit ko kanina. If automatic yung fast crop, wala kaming biyahe. Roro lang talaga pinapabiyahe namin diyan. Ang nais lang ng patakaran ay masigurong ligtas ang lahat ng pumapalaot. Ang mga maliliit na bangkang tumatawid papuntang Calapan at Puerto Galera sa Oriental Mindoro ay hindi muna babiyahe at mananatili lang dito sa pantalan ng Batangas hanggang hindi inaalis ang signal number 1 ng bagyo. George Carino, Patrol ng Pilipino, Batangas. Humarap po sa DOJ ang mga dating kaibigan ni Hayden Ko para sagutin ang reklamo ni Katrina Halili sa pagpapakalat ng mga sex video. Hindi naman sinipot ng ina ni Hayden ang preliminary investigation ng kasong libelo na inihain ni Halili sa Fiscal's Office sa Quezon City. Nagpapatrol, Mariton Pacheco. Ngayon lang humarap sa DOJ sina Eric Chua, Herbert Bistec Rosario at Princess Velasco, mga dating kaibigan ni Hayden Ko na nasangkot sa pagpapakalat daw ng mga kontrobersyal na sex video. Nireklamo kasi sila ng aktres na si Katrina Halili bilang mga accessory o tumulong daw kay Ko at Dr. Vicky Bello sa pagpapakalat ng sex video ng aktres. Nagsumiter na numpa sa kanilang kontra sa laysayang tatlo, wala raw silang kinalaman sa pagpapakalat ng sex video. Yung pag-i-include kay Herbert Rosario, yung kliyente namin, as accessory, walang basihan. Someone commented parang malungkot daw si Eric. I disagree. I totally disagree with that. I think Eric is this person who's strong Tumangging magsalita sa media sina Chua at Rosario, sapat na raw ang kontra sa laysay nila. Pero sa affidavit ni Rosario, di raw siya pwedeng ituring na accessory dahil mangyayari lamang yon kung kumita siya sa pagpapakalat ng video, kung tinago o sinira niya ang instrumentong ginamit sa recording at pagpapakalat nito, o kung pinotektahan daw niya si Ko, mga bagay na di naman niya ginawa. Tanging partisipasyon lang daw ng tatlo ay ang pagkuha ng computer files ni Hayden sa utos ni Dr. Vicky Bello matapos malaman ang panluloko nito. Pareho nilang sinabi na ibinigay kay Bello ang kopya ng files at wala na raw silang alam pagkatapos nito. Idiniin pa ni Chua sa affidavit niya na tanging si Bello lang ang may alam ng password ni Hayden.
Siya lang din daw ang nabigyan ng kopya ng mga nahanap na sex video sa computer ni Hayden. Si Velasco naman ngayon lang lumantad sa publiko at pigil din ang pagsasalita niya. Si Velasco ang girlfriend ni Rosario na naging karelasyon din ni Hayden. Siya raw ang ugat kung bakit nasira ang pagkakaibigan ng dalawa, kung kaya lumabas ang spekulasyon na posibleng naging motibo raw ito sa pagpapakalat ng sex video ng dating kabarkada. Okay naman po, actually. I just went here to submit my counter affidavit and whatever I need to say about the case is there. Hindi na po ako magsasalita tungkol mo sa case. Sana po maintindihan niyo. Hindi rin po ako sanay. Hindi naman natuloy ang preliminary investigation sa libel na isinampa ni Halili sa ina ni Hayden na si Irene Ko. Pinagkaguluhan si Halili sa QC Prosecutor's Office kanina, pero di naman sumipot ang nanay ni Hayden, kaya inurong na lang ang pagdinig sa susunod na linggo. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, 3 sakay ng motorsiklo binanggana ng kotse, sinagasaan pa ng bus. Babala po, may high-tech na modus sa mga ATM na kailangan niyong malaman. Katrina Halili may buwelta sa mga patutsyada ni Lolit Soles. Shayna Magdayaw, minulto daw ang kwento sa pagpaparamdam sa kanya sa shooting ng Villa Estrella, Abangan. At kilalanin ang babaeng malapit sa puso ni Willie Revillame dito lang sa TV Patrol World. Magbigay ng kalinga sa mundo. Text GIFT Space Ilog and send to 2366. Magkapit-bisig para sa Ilog Pasig. Ako si Edward Isbohol, 8 years old. Gusto ko mag-eskwela. Max Ogas! It can suck all kinds of metal. Buti na lang nag-Canesten. May triple action na 1. Eliminate symptoms. 2. Kaya itinakbo ko kagad sila sa ospital. Agad din akong tumawag ng pulis para sa tulong. Hinahanap ng mga pulis ang mga driver ng dalawang sasakyan na tumalilis matapos ang banggaan. Monet Soriano, patrol ng Filipino Ilocos Zoo. Lubog sa tubig baha ang ilang barangay sa Malabon matapos bumigay ang ilang lumang dike doon. Mahigit 1,000 residente ang walang matirhan po ngayon dahil pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Nagtutulong-tulong na ang mga lokal na opisyal at ang DSWD para mailikas ang mga apektadong residente. Nagpapatrol Jeff Canoy. Di man direktang tinamaan ng bagyong Feria, lubog sa tubig baha ang ilang barangay sa lungsod ng Malabon. Ang dahilan, bumigay na ang ilang dike. Hanggang bewang ang taas ng baha kaya't ang mga sasakyan di makadaan. Kanya-kanyang diskarte tuloy ang mga residente makatawid lang ng mga kalsada. Ang iba gumawa pa ng sariling balsa para lumutang lang. Pilit namang lumusong ang mga padyak, habang ang iba, bathtub na dihila ang sinakyan. Dahil walang pasok, nagmistulang swimming pool ang baha para sa mga bata. Pero para sa Barangay Katmon, na pinaka-napinsala ng baha, di biro ang pinagdaanan nila ngayong araw. Sa taas ng tubig doon, pinasok ang loob ng mga bahay. Marami tuloy ang stranded sa kanilang mga bubong. Maging ang news team di makapasok nung una, kaya't kinailangang sumakay pa sa 6x6 na truck at lakarin papasok ang barangay. Doon natuntun namin ang daan-daang mga pamilyang stranded sa barangay hall. Dito sana sila sisilong matapos bahain ang kanilang mga bahay. Ang problema, binaharin ito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga saklolo sa DSWD na nagsagawa ng rescue operation. Isa-isang sinakay ang mga ito sa mga truck. Maging ang mga miyembro ng media tumulong na sa rescue. Siksikan ng truck kaya't si Aling Daisy mahigpit ang yakap sa musmus na anak. Lumikas kasi yung bahay namin naabot na sa tubig. Si Aling Rale naman, naiyak kahit nailigtas na.
Nawalay daw kasi ang panganay niya sa kanya sa kabilang truck. Sa bangka lang kasi naalala ko lang. Maliit yun eh. Tingnan niyo po ligtas na siya, ma'am. Iniisip ko nga sana ligtas lang sila. Ang mga residenteng naiwan pa sa barangay, problemado sa patuloy na pag-agos ng tubig sa dike. Dapat miski pa paano, mamayang gabi, pag humina ho yan, mapagtulong-tulungan ng mga tao rito, may dumating ho dapat na materialis na nakasambag na buhangin dyan. Sabi ni Malabon Mayor Tito Oreta, ang di matapos-tapos na mega dike ang problema, kaya't patuloy na binabaha ang Malabon. Hindi ko na maintindihan Ako hindi ko na alam Nag-give up na yata ako That project has been going on for dapat overdue na yan ng 2 years ang mahigit as of June. At tapos na naman ang June yan 2 years nang behind schedule. Nagpadala na ng relief goods ang Malabon sa 300 pamilya na nagsisiksikan ngayon sa elementary school doon. Bagamat pinasok din ng tubig baha ang Katmon Elementary School, ito muna ang magsisilbing bagong tahanan para sa mga daang-daang mga pamilyang nawalan ng bahay kanina dahil sa baha. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. At yun nga po, sa kaugnay na balita, nililikas ngayon sa mga evacuation centers ang daan-daang pamilyang apektado ng pagbabaha sa barangay Katmon sa Malabon. Pero ang problema, pati evacuation center, binabaha na rin. Live mula sa Malabon, nagpapatrol, Ron Gagalak. Ted, nang tumaas nga ang tubig kaninang umaga dito sa Malabon ay sa barangay hall una nagpuntahan ng mga tao. Pero dahil tumaas din ang tubig hanggang dibdib sa mga barangay hall, ay nagsilipatan naman sila ngayon sa mga evacuation center. Pero pagdating namin kanina sa Katmon Elementary School, ay unti-unti na ring tumataas ang tubig baha sa nasabing evacuation center. Naabutan pa namin ang isang 6x6 truck ng PNP na naghahatid ng mga evacuees, gayon din ang isang 6x6 truck ng AFP na lula ng mga binaha. Meron naman daw second at third floor ang eskwelahang ito, kaya't kung tumaas man daw ang tubig ngayong magdamag, ay magsisiksika na lamang sila sa mga kwarto sa itaas. Nasa 300 pamilya na ng Barangay Katmon ang nasa evacuation center ngayon, pero inaasahang mga 500 pamilya pa ang magpupuntahan sa mga oras na ito sa nasabing eskwelahan. Tanging pagkain na nakita ko kanina ay isang malaking kaldero ng lomi. Pero naghahanda na rin daw ng iba pang pagkain ang Malabon Local Government at ang DSWD dahil tiyak na kulang ito sa dumadagsang mga pamilya sa Katmon Elementary School. Kalunos-lunos po ang naging sitwasyon ng mga tao, lalo na ng mga bata, dahil wala silang nadala kahit pampalit na damit at gatas ng kanilang mga anak. Hindi rin daw nila alam kung may uuwian pa silang mga bahay bukas. Bigla lang lakas ang buhos ng ulan. Tapos, pumasok agad ng tubig. Naging bewang agad yung tubig. Kung titignan natin yung area na affected, napakalaki. Lalo na doon sa likod ng barangay. Pero ngayon, hindi pa yata sila makalipat agad dito kasi nga sobrang laki ng tubig. Inanunsyo na po ni Mayor Tito Oreta na wala pong pasok bukas sa lahat ng level sa mga eskwelahan sa loob po ng Barangay Katmon at Barangay Maysilo. Ngayong gabi naman ay darating ang Sagip Kapamilya sa Barangay Katmon Elementary School para magsagawa ng kanilang relief operation. At sa mga gusto pong tumulong dito sa Barangay Katmon, maaari pong makipag-ugnayan sa Sagip Kapamilya ABS-CBN o sa local government ng Malabon. Ted? Ron, paano kaya yan? Hanggang kailan yan dahil sira ang dike at araw-araw may high tide? Yun ang nagiging problema, Ted. Bumababa lamang ang tubig tuwing may low tide. Pero pag nag-high tide na naman, ay pumapasok na naman yung tubig dito sa Barangay Katmon, sa Barangay Maysilo at ilang bahagi nitong Barangay Longos. Dahil nga sira yung dike, walang nagkokontrol nung pagpasok ng tubig. Kaya nananawagan itong local government sa ating national government, particular sa DPWH, kung maaaring gawa na muna ng paraan para matigil yung pagpasok dahil darating pa yung mga tag-ulan, yung mga bagyo at siguradong mamiminsala ito sa 3 barangay dito sa Malabon, Ted. Salamat, Ron. Samantala, maraming Pilipino ang walang pambili ng tabletang vitamin C. Pero ayon sa mga experts, sa mga bakuran natin mismo raw maaaring may pagkunan ng pampalakas ng resistensya na mura na, natural pa. Nagpapatrol, Cecil Lardizabal. Hindi lang mabibili sa butika ang bitamina.
Ayon sa nutritionist at dietitian na si Vanessa Katapang, ang 3 pirasong medium-sized kamote may 75 milligrams ng vitamin C. Ang isang hiwa ng hinog na papaya naman may 80 milligrams. Mas mataas pa nga ang vitamin C content ng kasoy dahil isang piraso lang nito katumbas na ay 167 milligrams ng vitamin C. Ang isang piraso ng bayabas may 50 milligrams. Sa mga berdeng gulay, pinakamarami ang vitamin C sa dahon ng malunggay. Sa kalahating tasa nito, may 231 milligrams ng vitamin C, 89 milligrams ang katumbas ng dahon ng alugbati, at 90 milligrams sa dahon ng ampalaya. Since ang vitamin C po ay madali rin pong, gamitin natin po yung term na mamatay kapag na-expose po sila sobrang init o sakaling sa fruits. Kung hihiwain nyo po sila, dapat pagkahiwa, kakainin na po sana kaagad. Kung 70 hanggang 75 milligrams ang normal na kailangang vitamin C araw-araw, pwede raw itong itaas sa 500 milligrams kada araw depende kung may sakit, buntis o nagpapasuso. Para at least mas ma-improve pa po yung immune system po nila. Pinagmumulan din ng vitamin C ang melon, atis, balimbing, kamatsile, durian, strawberry juice, mustasa, repolyo at marami pang iba. Si Ronnie sa kanyang bakuran kumukuha ng vitamin C. May tanim na siyang kamote at alugbati. Sa kalahating tasa ng talbos ng kamote, may 63 milligrams ng vitamin C. Pagpasok mo dito sa loob ng bakuran ni Ronnie ay mapapansin mo na punong-puno ang buong hardin ng mga halaman, ng gulay at prutas na merong vitamin C tulad halimbawa ng kalamansi. Meron ding papaya, merong mangga, meron ding ampalaya at kung ano-ano pa. Kaya magmula daw noon ay bihira ng magkasakit ang kanyang pamilya. Sa pag-aaral, yung mga katulad niyan, wala siyang wala nakikitang bad effect sa side effect sa tao. Pati nga raw mga kapitbahay ni Ronnie kahit maliit ang espasyo, natuto ng magtanim. Tipid na sa gastos pang ulam, nakaiwas pa sa sakit. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. At susunod, high-tech na panloloko sa mga ATM ipapakita namin sa inyo. Tao na po ako, matagal na po ako tao. Katrina Halili may buwelta sa mga banat sa kanya ni Lolit Solis. Siya'y na magdayaw, minulto raw ang mga pagpaparamdam sa shooting ng Villa Estrella, malalaman nyo na. At ang babae na sinasabing malapit sa puso ni Willie Revillame, kilalanin sa pagbabalik ng TV Patrol World. High-tech na ngayon ang modus sa pagnanakaw sa ATM at ang siste, hindi agad nalalaman ng cardholder na nananakawan pala siya. Alamin ang modus para di kayo mabiktima. Nagpapatrol Zen Hernandez. Sari-sari na ang mga modus at estilo para makapagnakaw sa ATM. Nariyan na ang paglalagay ng pandikit o ruler sa labasan ng pera, kung saan sasalisi ang mga magnanakaw kapag iniwan ng depositor ang makina sa pag-aakalang hindi ito gumagana. Ang iba naman, buong ATM ang kinukuha. Ngayon, mas high-tech na ang paraan. Nauuso na nga sa ibang bansa ang paglalagay ng isang scanner o card reader sa mismong card slot ng ATM. Kapag ipinasok ang ATM card, makukuha sa scanner ang PIN code at iba pang detalye ng card holder. Kinokopya ito para makagawa ng duplicate. Ang duplicate na ngayon ang ginagamit ng mga kawatan para makapag-withdraw ng hindi man lang alam ng card holder. Mas malala ito. Hindi lang isang transaksyon ang kakayang anuhin yan. Lahat ng pumila nung yun, pwede niyang kopyahin. Napakadalin-dalin dito niyan. At saka kung hindi mo naman nalalaman, it's a very innocent-looking device. Bagay na ikinabahala ng ilang ATM users. Medyo scary nga Kasi parang yung information nga makukuha sa'yo and very likely baka makuhanan ka ng pera rin. Siguro more security yung mga machines nila, like provide cameras na 24/7. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, inutusan na nila ang kanilang mga miyembro na palagi ang i-monitor ang kanilang ATM at dagdagan ng seguridad. Payo rin nila sa card holders, tignan din muna ang paligid kung may nakatagong camera bago mag-withdraw. Tiyaking may kaukulang distansya sa susunod na taong nakapila sa ATM at i-report kung walang lumabas na pera matapos mag-withdraw. Ilan lang sa mga paulit-ulit na paalala ng mga bangko ay ang pagtatakip ng keypad sa tuwing ipinapasok ang PIN number. Hindi rin ito dapat ibinabahagi sa ibang tao at higit sa lahat, dapat maging alisto sa lahat ng oras.
Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Kilala na ang babaeng ginahasa, pinatay at itinapon sa dagat sa Bacoor, Cavite. Matapos itong mapanood ng mismong ama ng biktima dito sa TV Patrol World. Nagpapatrol Gasa Belgas. Iba ang kutob ni Mang Ronald Pino nang mapanood niya kagabi sa TV Patrol World ang balita tungkol sa isang babaeng ginahasa, pinatay at natagpo ang palutang-lutang sa isang dagat sa Bacoor, Cavite. Sabado pa kasi niya hinahanap ang anak na si Rona, 22 anyos, mula nang umalis siya sa kanilang bahay sa Cavite City. Agad niyang pinuntahan ng Bacoor PNP at nang makita ang bangkay, hindi siya nahirapang makilala ang biktima dahil sa mga marka nito sa mukha. Nalaman ko to sa panood ng TV sa channel Tugaho. Sa kilala ko siya nung pinakita ko sa litrato, meron siyang lunal sa mukha, sa tali, sa pagitan ng ilong. Tsaka yung ngipin ho niya. Biyernes na magpaalam si Rona sa ama para pumunta sa kaibigan na nasa Imus, Cavite para naman ipagdiwan ang kanyang birthday. Pero di na bumalik sa kanilang bahay si Rona. Tiniyak naman ng Bacoor Police na malakas ang kanilang ebidensya sa kasong murder na kanilang isasampa sa mga narestong suspect na sina Edward Dominguez at Leonie Cordova. Umamin ng dalawa na inutusan sila ng kanilang mastermind na si Arnel Quazon na idispatcha ang bangkay. Si Arnel ang itinuro nilang bumugbog at sumakal sa biktima dahil nag-away daw ang dalawa tungkol sa pera. Salo naman makonsyensya siya. Salo sumuko na lang siya. Nagtatago ngayon ang suspect na si Arnel pero positibo ang pulisya na malapit na nilang mahuli ito. Gasa Belgas, Patrol ng Pilipino. Lumampas sa runway ng Katiklan Airport ang isang eroplano ng Zest Air alas 7:43 kaninang umaga na lumapag ang eroplano pero bigla itong dumiretso sa damuhan. Wala namang naiulat na nasugatan sa 59 na sakay nito. Pansamantala rin sinuspindi ang biyahe ng lahat na eroplano sa Katiklan Airport hanggang alas 6 ng gabi. Pangalawang beses na ito na may eroplanong lumampas sa runway ng Katiklan Airport. Nakiisang bantay kalikasan sa ika-10 anibersaryo ng Clean Air Act of 1999. Kasama sa mga dumalo, sina DOTC Undersecretary Anneli Lontoc, Marikina Mayor Marites Fernando, DNR Undersecretary Teresita Castillo at ilang organisasyong naglalayong pagtibayin ang kampanya para sa malinis na hangin. Kasabay nito, inilunsad ang Hangin Campaign. Para sa dagdag na impormasyon, mag-log on sa ligtashangin.blogspot.com. Inireklamo ng isang grupo ng kabataan ang election officer at isang armadong gwardya sa Tagaytay City. Pinahihirapan daw silang makapagparehistro para sa eleksyon sa 2010. Yan po reklamong binantayan sa Boto Mo, ipatrol mo, ako ang simula. Cellphone video ito nakuha ng Boto Mo patroller na si Brian Suazo noong May 30. Makikita rito ang babaeng kinilalang si Alicia Timbol, ang election officer ng Tagaytay City. Miyembro si Brian ng grupong Halalan 2010 na noong araw na yun ay nagsagawa ng registration awareness campaign sa Tagaytay City. Hindi po ako nataranta, hinawakan ko yung cellphone, so kinunan ko po siya habang po siya ay nagbibigay ng kanyang mga dinidepensahan po niya yung sarili niya. Sa video, kinakausap ni Timbol ang grupo ng mga kabataan, pero nakaharang ang ilang pulis at ang election officer. Hindi makapasok ang grupo ng mga kabataan. Si Mark Lester, pinahirapan din daw magparehistro noong araw na yun. Humarang po sila dyan sa entrance, kagad po may mga baril po sila. So kami naman po, mga first timer po magpa-rehistro, syempre po nagkaroon po kami ng takot. Isa sa mga humarang daw sa kanila ay ang security guard ng isang politiko na si Romy Luna na umano'y armado. Dahil dito, nagreklamo ang grupo sa legal department ng COMELEC sa Maynila. Naninigaw raw si Romy Luna at pinauuwi sila kung wala silang barangay clearance o kung hindi kasama ang kanilang kapitan. Pero maliwanag sa Omnibus Election Code na bawal magdala ng armas sa alinmang tanggapan ng COMELEC. May criminal liability and pwede siyang makulong from 6 months to 6 years. Pinuntahan na tinawagan ng BMPM si Timbol pero tumanggi itong magsalita dahil sa legal department ng COMELEC na lang daw siya magpapaliwanag. Nakatakdang humarap si Timbol at Luna sa COMELEC sa July 16 para magsumite ng kanilang counter affidavit. Ipinagmamalaki ng mga taga rito na City of Character ang Tagaytay City. Pero dahil sa naging insidente sa COMELEC, panawagan ng mga kabataan. Sana raw mapanindigan ng kanilang mga opisyal ang imahe ng kanilang bayan.
Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino, Tagaytay City. City of Character. Ngayon na nabasa yun, ha? Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo. Ipadala ang inyong kwento, suhestyon o solusyon sa mga problema ng bayan. I-text ang i-report, name, comma, address, comma, at ang inyong mensahe sa 2366. I-email sa i-report@abs-cbn.com o mag-log on sa abs-cbnnews.com. Matapos tawaging walang utang na loob, Katrina Halili hinarap ang mga banat ni Lolit Solis. Saludo naman ang party list group kay Maricar Reyes na sangkot din sa iskandalo. Wala talagang bibitiw sa gumaganda pang eksena sa Boys Over Flowers. Si John D. muli na namang malalagay sa bingit ng peligro. Matatagpuan siyang walang malay sa niebe sa paghanap niya ng kwintas na bigay ni Junpyo. Isa pang hamon sa kanilang pag-iibigan ang nakaambang pag-alis ni Junpyo. Tuluyan na nga ba niyang iiwan si John D? Hindi ko pa siya napapasalamatan. Hindi ko pa rin nasasabing mahal ko siya. Pinuri naman ni Buhay Party List Representative Erwin Tieng na nagsusulong ng batas kontra sa malalaswang video. Ang isa pang nasasangkot sa hide and sex video scandal na si Maricar Reyes. Kahanga-hanga raw ang katatagan ng aktres na pinagbubuti pa ang propesyon imbis na malugmok sa iskandalo. Tampok ang aktres sa may bukas pa bilang taong grasa. It doesn't mean naman kasi na nakunan ka ng video, end of the world na yun for you. Kung akong tatanungin mo talaga, humahanga ako sa kanya na talagang she moved on. Kung sinasabi nga natin na tinutuloy niya pa rin yung career niya, talagang bilib ako sa kanya. Hindi naman nakaiwas si Katrina Halili ngayong may bago na namang buwelta sa kanya. Kahapon, ipinamukha ni Manay Lolit Solis kay Katrina Halili na wala siyang utang na loob. Kay Dr. Vicky Bello na pinatatanggalan niya ng permit to operate. Gayong siya ang nagretoke kay Katrina. Di ba utang na loob na lang? Saan na napupunta yung usapan? Hindi po kami humahabol sa pera po. Hustisya po yung gusto namin. And wala po kaming tinuturo kung sino po yung naglabas ng video. At sa patutsada ni Manay Lolit na hindi ba nito naiisip na si Dr. Bello ang nag-ayos ng kanyang ilong ng libre tuwing siya'y nananalamin. Ang tanging nasabi ni Katrina. No comment po. Tao na po ako nun. Tao na po ako. Matagal na po akong tao. Bagong babaeng iniuugnay kay Willie Revillame, anak ng politiko, at siya na magdayaw minulto nga ba sa set ng horror film? Alamin yan sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Solong humarap ngayon sa press ang binansagang horror director ng Star Cinema na si Rico Ilarde. Wala namang angal si Direk Rico sa bansag sa kanya. Okay lang po, sanay na po ako kasi I made my reputation doing horror films or suspense films, so I do not see anything derogatory about the term horror filmmaker. Nakakapangilabot naman ang pagbabahagi ng direktor sa nangyaring kababalagan umano sa set ng pelikula nilang Villa Estrella, kung saan minulto raw ang isa sa lead stars na si Shaina Magdayaw. Like you can see Shaina, di ba, she fell through a rotten floorboard. After that happened, yung burol nung doon nangyari the next yung accident ni Shaina. So, wala namang itinago ang anak ni Senator Manny Villar na si Camille sa isyu ng pagkakaugnay niya ngayon sa Wawawi host sa si Willie Revillame at panliligaw daw nito sa kanya. Willie Revillame is a very good friend of our families. Palagi kaming magkasama. So, palagi namin minsan pinupuntahan namin siya, kumakain kami together kasi sobrang bait niya, sobrang funny niya. Kung ligawan ka? Ha? Kung ligawan ka? Naku, marami pa akong iniisip ngayon. Hindi ko muna iniisip yan. Tsaka, nako, I'm sure maraming fans si Willie. Maraming magagandang nagkakagusto sa kanya. Diin pa ni Camille, malabo siyang ligawan at magpaligaw kay Willie. I don't think so. Mabait lang po talaga yun. Oo, kahit sino naman pong makakilala sa kanya, sobrang bait niya. Hirit pa ng nanay-nanayan ni Camille na si Lolit Solis. Hindi ako papayag na ligawan siya ni Willie Revillame. Bawal si Willie kay Camille. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.